Magandang araw! Sa videong ito, pag-aaralan natin ang mga salik na nakakaapekto sa supply. Aalamin natin kung bakit maaaring dumami o kumunti ang produktong handang ipagbili ng mga producer at nagbebenta. Makikita natin na hindi lamang presyo ang nakakaapekto sa supply. May iba pang kondisyon na maaaring magpabago rito. Pero bago natin isa-isahin ang mga salik na ito, alamin muna natin kung bakit nagbabago ang supply. Maaaring dumami o kumonte ang supply depende sa mga kondisyong kinakaharap ng producer. Halimbawa, maaaring tumaas ang gasto sa paggawa, gumanda ang teknolohiyang ginagamit, magkaroon ng masamang panahon, o dumami ang mga nagbebenta sa market. Lahat ng ito ay maaaring makaapekto sa kakayahan at desisyon ng producer kung gaano karaming produkto ang gagawin at ihahanda para ibenta. Kaya kapag nagbago ang kondisyon ng producer, posible ring magbago ang supply. Bago natin isa-isahin ang iba pang salik, balikan muna natin ang isang mahalagang salik na napag-aralan na natin, ang presyo. Balikan natin ang pangunahing ugnayang ng presyo at supply. Kapag tumataas ang presyo ng isang produkto, mas nahihikayat ang mga producer na magbenta ng mas marami, kaya tumataas ang dami ng supply. Kapag bumababa naman ang presyo, maaaring bumaba rin ang dami ng produktong handang ipagbili. Sa graph, mapapansin na gumagalaw tayo mula sa isang punto patungo sa ibang punto sa parehong supply curve. Ibig sabihin, kapag presyo mismo ng produkto ang nagbago, nagkakaroon tayo ng galaw sa kurba. Ngayon, paano kung hindi naman presyo ang nagbago? Hindi lamang presyo ang dahilan kung bakit nagbabago ang supply. Mahalaga rito ang pagkakaiba ng dalawang konsepto. Kapag presyo ng mismong produkto ang nagbago at wala namang ibang salik na nagbago, nagkakaroon lamang ng galaw sa iisang supply curve. Pero kapag ibang salik ang nagbago, halimbawa, teknolohiya, gastos, panahon o bilang ng nagbebenta, hindi lang isang punto ang gumagalaw. Ang buong supply curve ang maaaring lumipat. Ito ang pagkakaibang dapat nating tandaan. Presyo, galaw sa kurba, ibang salik, paglipat ng kurba. Ano-ano naman ang mga salik na ito? May 7 pangunahing salik tayong tatalakayin. Ito ay ang teknolohiya, gastos sa produksyon, subsidy, klima o panahon, ekspektasyon, dami ng nagbebenta at presyo ng ibang produkto. Hindi sapat na kabisaduhin lamang ang mga pangalan nila. Ang mas mahalaga ay maintindihan natin ang tanong na ito. Kapag nagbago ang salik, ano ang mangyayari sa producer at tataas ba o bababa ang supply? Isa-isahin natin ang mga ito. Simulan natin sa isang salik na malaking tulong sa pagpapabilis ng paggawa, ang teknolohiya. Ang mas mahusay na teknolohiya ay nakakatulong upang maging mas mabilis at mas episyente ang produksyon. Halimbawa, isipin ng isang negosyo na mano-manong naglalagay at nag-iimpake ng produkto. Kung magkaroon ito ng makabagong makina, mas maraming produkto ang maaring matapos sa parehong oras. Hindi ibig sabihin na lahat ng bagong teknolohiya ay otomatikong nagpapataas ng supply. Pero kung ang teknolohiya ay nagpapabilis o nagpapahusay sa produksyon, mas maraming produkto ang maaaring maihanda para sa pamilihan. Kaya ang karaniwang relasyon ay mas mahusay na teknolohiya, mas mahusay na produksyon, supply tumataas. Pero kahit mahusay ang teknolohiya, may isa pang malaking konsiderasyon ang producer. Magkano ang gasto sa paggawa? Para makagawa ng produkto, may mga gastusin ng producer, tulad ng hilaw na materyales, sahod ng manggagawa, renta, kuryente at iba pang kailangan sa operasyon. Kapag tumaas ang mga gastusin ito, mas nagiging mahal ang paggawa ng produkto. Dahil dito, maaring bawasan ng producer ang dami ng ginagawa o ibinibenta, kaya bumababa ang supply. Kapag bumaba naman ang gastos, mas
mas madaling makapag-produce ng marami, kaya maaaring tumaas ang supply. Kasama rin dito ang epekto ng buwis. Kung tumaas ang buwis na pasanin ng producer, maaari nitong dagdagan ng gastos. Kapag nabawasan naman ang buwis, maaring gumaan ang gastos sa produksyon. Bukod sa pagbaba ng gastos, may pagkakataon ding direktang tumutulong ang pamahalaan sa mga producer. Ang subsidy ay tulong pinansyal na maaring ibigay ng pamahalaan sa mga producer o negosyo. Halimbawa, maaaring magkaroon ng tulong para sa binhi, kagamitan, produksyon o iba pang gastusin. Kapag nababawasan ng pinansyal na pasanin ng producer, mas nagiging posible para sa kanya na magpatuloy o magpalawak ng produksyon. Kaya sa maraming sitwasyon, subsidy, mas mababang pasanin sa producer, mas kayang mag-produce, supply tumataas. Mahalagang makita natin dito na ang supply ay naapektuhan ng mismong kondisyon ng produksyon. Pero may mga kondisyon ding hindi kontrolado ng producer, tulad ng klima at panahon. Malaki ang epekto ng klima at panahon lalo na sa mga produktong agrikultural. Kapag maganda ang kondisyon ng panahon, mas maayos ang pagtatanim, pag-aani at iba pang gawain sa produksyon. Dahil dito, maaaring dumami ang produktong na ihahanda sa pamilihan. Pero kapag may malakas na bagyo, matinding tagtuyot, baha o ibang kalamidad, maaaring masira ang pananim o huminto ang produksyon. Hindi lamang kasalukuyang kondisyon ang iniisip ng producer. Minsan, pati ang inaasahan niyang mangyayari sa hinaharap ay nakaaapekto sa supply ngayon. Ang ekspektasyon ay tumutukoy sa inaasahan ng producer tungkol sa mangyayari sa hinaharap, lalo na sa presyo. Halimbawa, kung inaasahan ng producer na tataas ang presyo ng kanyang produkto bukas o sa mga susunod na araw, maaari niyang piliing huwag munang ibenta ang lahat ngayon. Bakit? Dahil baka mas mataas ang kikitain niya kapag ibinenta niya ito sa hinaharap. Kaya maaring bumaba muna ang supply ngayon. Sa kabilang banda, kung inaasahang bababa ang presyo sa hinaharap, maaring mas piliin niyang ibenta na ngayon ang produkto habang mas mataas pa ang kasalukuyang presyo. Bukod sa desisyon ng isang producer, nakakaapekto rin ang dami ng mga producer at seller sa buong market. Kapag mas maraming producer o nagdibenta ang pumapasok sa isang market, mas maraming produkto rin ang maaring ialok sa mga mamimili. Kapag naman may mga producer o seller na huminto sa negosyo, maaring kumonti ang kabuuang produktong available. Tandaan na hindi lang ito tungkol sa isang tindahan. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang kabuuang supply sa pamilihan. May isa pang interesting na salik. Minsan, ang desisyon kung anong produkto ang gagawin ay nakadepende rin sa presyo ng ibang produkto. Maaaring magkaroon ng pagpipilian ang producer kung anong produkto ang gagawin gamit ang kanyang lupa, paggawa, kapital o iba pang resources. Halimbawa, kung ang isang magsasaka ay maaring magtanim ng palay o mais, maaring ikumpara niya kung alin ang mas kapaki-pakinabang na produksyon. Kung maging mas mataas ang kita o mas attractive ang produksyon ng mais, maaaring ilipat niya ang ilan sa kanyang resources mula palay papunta sa mais. Ang resulta, maaaring tumaas ang supply ng mais habang bumababa naman ang supply ng palay. Ipinapakita nito na ang presyo o pagiging mas kapaki-pakinabang ng ibang produkto ay maaaring makaapekto sa desisyon ng producer. Ngayong alam na natin ng mga salik, tingnan naman natin kung Paano nakikita ang pagtaas ng supply sa graph? Kapag ang isang non-price factor ay nagdulot ng pagtaas ng supply, ang buong supply curve ay lumilipat pakanan. Makikita natin na mula sa unang supply curve, may bagong curve na mas nasa kanan. Ibig sabihin nito, sa parehong presyo, mas maraming produkto na ngayon ang handang ipagbili. Halimbawa, maaring nangyari ito dahil gumanda ang teknolohiya, bumaba ang production cost,
nagkaroon ng subsidy o dumami ang nagbibenta. Kaya tandaan ang simpleng rule. Supply tumataas, curve lumilipat pakanan. Kung pakanan ang pagtaas ng supply, ano naman ang mangyayari kapag bumaba ang supply? Kapag bumababa ang supply dahil sa isang salik na hindi presyo, ang buong supply curve ay lumilipat naman pakaliwa. Sa parehong presyo, mas kaunting produkto na ang handang ipagbili. Maaaring mangyari ito kapag tumaas ang gasto sa produksyon, nagkaroon ng kalamidad, nagkulang ng hilaw ng materyales o may ibang kondisyong nagpahirap sa producer. Kaya kabaligtaran lamang ito ng nauna. Supply bumababa, curve lumilipat pakaliwa. Mahalagang malinaw ang direksyon dahil ito ang visual representation ng pagbabago sa supply. Pagsamasamahin naman natin ngayon ang mga kondisyong nagpapalipat ng kurba sa kanan at sa kaliwa. Sa slide na ito, makikita natin ang dalawang direksyon ng pagbabago. Sa kaliwa, ang mga kondisyong tulad ng mas mahusay na teknolohiya, mas mababang production cost, subsidy, magandang panahon, mas maraming nagbebenta at mas mababang buwis ay maaaring magdulot ng pagtaas ng supply, kaya lumilipat ang curve pakanan. Sa kabilang bahagi, ang mas mataas na gastos, kalamidad, kakulangan ng materyales, makaluma ang teknolohiya, mas kaunting nagbebenta o mas mataas na buwis ay maaring magpababa ng supply at maglipat ng curve pakaliwa. Ang mahalaga ay hindi lang kabisuduhin ang listahan. Alamin lagi kung paano naaapektuhan ang kakayahan o desisyon ng producer. Subukan nating tingnan kung paano natin makikita ang mga konseptong ito sa mga pangkaraniwang sitwasyon sa negosyo. Sa totoong buhay, kailangang bantayan ng isang seller ang iba't ibang kondisyon na nakakaapekto sa supply. Halimbawa, kung bumaba ang gasto sa pagkuha ng bigas, mas maraming stock ang kayang bilhin ng tindahan. Kaya maaring tumaas ang supply nito. Kung may bagyo naman at kumonti ang ani ng palay, mas kakaunting bigas ang maaaring makarating sa market. Kaya bababa ang supply. At kung may discount mula sa factory, mas mababa ang gastos ng seller sa pagkuha ng produkto. Dahil dito, maaaring mas marami siyang ma-stock at maibenta. Iba-iba ang sitwasyon, pero pareho ang paraan ng pagsusuri. Ano ang nagbago? At paano nito naapektuhan ng supply? Para hindi tayo malito sa iba't ibang halimbawa, tandaan natin ang isang simpleng proseso. Sa pagtatapos ng aralin, tandaan natin ang 4 na hakbang. Una, tukuyin ang salik na nagbago. Ikalawa, alamin kung ano ang epekto nito sa producer. Mas madali ba o mas mahirap mag-produce? Mas gusto ba niyang magbenta ngayon o sa hinaharap? Ikatlo, suriin kung ang supply ay tataas o bababa. At ika-4, iugnay ito sa supply curve. Kapag tumaas ang supply, pakanan ang paglipat. Kapag bumaba ang supply, pakaliwa. Kaya ang pinakamahalagang ideya sa araling ito ay ito. Hindi lamang presyo ang nakakaapekto sa supply. Ang iba't ibang kondisyon ng produksyon at desisyon ng mga producer ay maaaring magpabago sa dami ng produktong inaalok sa pamilihan. Kapag nauunawaan natin ang mga salik na ito, mas madaling makita kung bakit nagbabago ang dami ng produkto sa ating mga tindahan, pamilihan at iba pang bahagi ng ekonomiya. At diyan nagtatapos ang ating aralin tungkol sa mga salik na nakaapekto sa supply. Kung nakatulong sa inyo ang videong ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating aralin. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood.